hilingan upang ipaalam sa mga tao ang kahalagahan ng pagpaplano. Ang magunat kinakailangan ang pagpaplano pinabalangka upang mabuhay ang kanilang mithiin, ang kanilang rekomendasyon. Dahil aking kaalaman ay pagtibayin sa pagtitiwala. Ang mga tao ay kaliwanagan, lalo na ang mga kabataan. Ang pagpaplano sa ating bansa sa unlaran sa pagbalangkas, mga plano pagpapaunlad, ang CCN makatuwiran. Ang pananampalataya at tunay na ligaya. Tamang talento, kakayahan at kaunlaran upang isulak ang ating pambansa at lokal na eleksyon na opisyal. Bilang mga Pilipino ay silang mga pinuno, wala silang nakasloob na dalhin ang kaso nito sa Kongreso. At wala sa sila ang mayroong nakasloob na lumaban para lamang sa kapakanan ng mamamayang Pilipino, lalo na ang mga mahihirap. Ang CCN nyo sang sandigan, ngunit hindi po matigiba. Servisyo ay number 1, tandaan. Tayong lahat magkaisa. Pero mga kaibigan, magandang hapon po sa inyo, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ngayon po ay araw ng Martes, August 19. At siyempre tayo po naman ay nandito ngayon ay upang maglingkod at paglingkuran natin ang ating sambayan ng Pilipino. At siyempre ito pa naman ay tayo po ay napadako doon sa aking kamag-anak na si Isagani Reyes Hubito. Hinatid na po namin ang kanyang hantungan doon po sa sementeryo at ito talagang silika po niya na talagang makapaglingkod ng gusto sa kanyang pamilya at ginagampanan po naman ninyo ang kanyang tungkulin at talagang sabi nga halos kulang pa sa paglilingkod pero wala po tayong magagawa dahil ipinatawag po na po siya ng ating Panginoon para humarap sa tamang panahon na kanyang kakaharapin sa susunod pang mga panahon. Sabi nga po kahit tayo nawala dito sa ating lupang ito na ating ginagalawan ay meron pa rin po tayong gagalawan sa ibang daigdig na tayo. Yun po ang asahan natin na tayo po siguro marahil ay hindi na maghihirap bagkus makita natin at masaya na paglingkuran niya ang kanyang pamilya. At nakikita po naman natin kung paano pagsisikap ng taong ito na si Isagani Reyes Hubito. Ngayon siyempre kasama po naman natin dyan ang kasama natin dyan nakipaglibing
ay sila Maring Diling Abraham at marami pang iba na si Celia na taga riyan na sa ating mga kapitbahay at marami pang ibang sabi nga ang Konsti Original na talaga pong nagsama-sama at magtulong-tulong para makatulong sa ating kababayan na pumanaw na po. Talagang makikita po naman natin talagang itong taong ito ay napakabuti po. Talagang wala po tayong masasabi sa kabaitan at talaga po namang talagang sabi nga halos ginampanan niya po na lahat. Bagkos ay hindi nga lang po hanggang doon na lang ang kanyang paglilingkod sa ating bayan, paglilingkod sa pamilya. Kaya mga kaibigan, sabi nga tayo ay mag-ipon ng hindi po ng pera o paman, kundi isipin po natin yung meron pang kalangitan at sa mga iba pang mga bagay na atin pong iipunin. At sabi nga, ang ito ay hindi man madadala, bagkos hindi man nadala na andyan sa kanyang pamilya na naiwan. Yung iba naman masabing ibang mga tinatawag na hindi rin maganda sa paningin ng iba na ipon ng ipon samantalang hindi mo madadalan. Opo, tama, hindi madadala. Subalit ang pamilya naman ay hindi maghihikahos at hindi magsasala sa anumang oras ng kanyang pangailangan na kanilang kakailanganin ng kanyang pamilya. Talagang ako naman sabi po naman, tayo po ay nakarating din dyan na naranasan din po natin kung paanong maglingkod sa barko, talagang sikap at tiyaga at tiis para kumita lang ng pera. Maraming salamat po naman lalong-lalo na yung ating mga masugid na tagapakinig, tagapanood ng CCN News Philippine News Channel TV, lalo na po si Merlin Solomon. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Iyan po ang chapter ng Bacolod City. At syempre, iba pa mo ating mga chapter president talagang binabati ko po kayo dyan ng magandang hapon, lalo na po si Mr. William Tan na aking kaibigan at talagang noon ay sumusuporta sa akin at lalo na pagka dumarating ang kaarawan na andyan po siya, sabihin po lamang ninyo sa kanya at talaga ito'y makakatulong at makakarating. Siyempre, itong darating na aking kaarawan, itong August 29 ay sana po na makadalo si Mr. William Tan at si Jerry Wong. Marami po mga bagay na talagang pinagsamahan po namin yan dito sa CCN News Philippine News Channel TV at yan po ang talagang umuugnay sa lahat ng mga komunikasyon dito sa CCN News Philippine News Channel TV. Yan po si William Tan. At lalo pa itong si Yusuf Mando malapitan. Yan po. Talagang maasahan po natin yan sa pagre-report. Okay. Pero bigyan po natin ng daan ang pagre-report ni Yusuf Lapitan. Go ahead. Kapangyarihan sa National Food Authority o NFA sa pagkontrol ng mga supply chains ng bigas upang mapatatag ang presyo nito at gawing mas abot kaya para sa mga mahirap na Pilipino. Pagsuporta sa mga magsasaka, mangisda, pangako ni Senador Robin Abdulaziz Padilla na itutulak ang suporta ng gobyerno para sa mga food processor, magsasaka, mangisda upang masiguro ang pangmatagalang ng food security. Paglutas sa problema ng agrikultura, bibigyang diin ni Padilla na tutulungan niya ang mga isyu ng mga agrikultura at food security malapit sa mga ordinaryong mamamayan. Layunin niya protektahan ang mga Pilipino mula sa kagutuman sa anumang sitwasyon sa mga pamagitan ng pagtiyak na may sapat na pagkain para sa lahat ng Pilipino. At yan ang balita mula dito sa Senado. Ito ang inyong Muslim Patrol, Yusuf Lapitan, nag-uulat.
nagbabalita mula dyan po sa Senado. Siyempre, tayo po naman na talaga nagpapasalamat at naghihintay po rin tayo ng mga ating magre-report dito sa ating himpilan. Tayo po ay naghihintay sa ating mga field reporter na talagang nakakalat po sa buong paligid ng ating bansa. At siyempre, tayo po naman ay lalong-lalo na sa ating mga ibang mga ginagawa o talagang nakakarating sila sa kung saan probinsya para lang makapaglingkod sa ating bayan. Kaya ako po naman ay nagpapasalamat, siyempre kagaya ako nung pagka ako ay nasa labas ng himpilan, kami po yung mga field reporter na tinatawag. Pero pagka nandito po naman sa studio, yan po naman ang mga media na talagang nag-aasikaso, nag-a-assist ng mga balita upang makarating sa madla ang mga sinasabi ng ating mga kaibigan o mga kasamang field reporter at kaugnay din ng ating mga nilalaman ng mga balita na talagang naaangkop sa ating ginagalawan kagaya ng local code issue ng bayan at siyempre tayo po naman ay naandyan upang maglingkod sa ating bayan. At yung ating mga mahal nating tagapakinig ay binibigyan din po natin sila ay makapag-report kung ano man yung nakikita ninyo sa inyong kapaligiran at kung meron po kayong di ka nais-nais na masasabi, kagaya po naman yung ito po ba naman, kayo po ba naman ay tumututol ba kayo o hindi tumututol sa panukalang batas na mula hanggang 10 taon hanggang pataas, 17 years old na ito'y mapatawan na ng parusa kung sakaling ito ay sila ay magkasala. Para sa akin, ako po ay sumasang-ayon. Ewan ko lang po sa inyo kung di kayo sumasang-ayon dahil dapat po talaga na tayo ay susugan po natin ng batas, kung ano man yung napag-usapan, kung ano man po yung dapat nating malaman. At ito ay naghihingi rin po kami ng katanungan po ninyo para sa ganun. Alam din po namin kung paanong gagawin. Pero pinaparating po ba sa inyo na talagang ito po ay napag-usapan na. Gagaya ng ating sinabi ng ating senador na ating po senador na si Bato de la Rosa. Ayan talagang inano niya po yung batas na yan. Na sana po naman, kasi meron po naman mga bata pa talagang ito ay nagkakasala. Subalit, yung inasabi ng mga magulang, ito ay bata pa, ito pa ay hindi na po. Kung ito ay talagang nakikita ninyong nasa wastong pag-iisip at wala na po namang kontra sa kanyang kaisipan, kundi bagkos ay ginawa niya yung krimen, ginawa niya yung ikasasama niyang sarili niya, ay siya na po ang mananagot noon. Sabi nga, kapag ito talagang napanukalang batas na ito, kung sino may magkasala, wag naman po sana, na ito ay dapat na panagutin ang magulang, kung may pagkukulang ang magulang sa pagsasabi o paalala sa kanilang mga anak. Kaya napakahirap din po naman ng may anak, pero meron po naman na talagang maganda ang kinahinatnan kung maganda rin ang paaral natin o turo sa mga bata. Kaya ako po naman ay talagang dito ay labag man sa kalooban ko na subalit sila nagkaroon, halimbawa nagkaroon man ng pagkakasala, ay dapat po naman talagang ito ay humarap din sa tamang usapin at sabi nga kung ito ay 10 taon pa lamang o ito ay nakabukod, marami tayong nakakausap dito na kung maaari daw ilagay na sa DSWD o ito namang 17 ay dun talaga sa mga bagay na dapat na talagang sila ay gumugol na ng paghihirap o gumugol na ng tamang araw na kanilang pagkakasala.
Pero ito na po, kayo po naman ay sana po naman wag po kayong manghinawa na magturo at mangaral sa mga bata. Kagaya niya sinasabi na droga, ano po, alam po naman natin na yan ang droga ay pinagbabawal po ng batas yan, ay sana po naman ay sumunod sila. Kung hindi na sila sumusunod, ay meron ating mga batas na talagang kumikilos dyan. Ginagawa ng pamamaraan na para sila'y mapabuti, mapaayos, mapaganda ang buhay. Subalit kung nasa sa kanila ang ikasasama, wala na po tayo magagawa. Kung sobra-sobra na ang ating pagmamalasakit sa kanila at bagkus kayo pa'y napapasama, ay ang maganda niyan, mag-report na po kayo sa barangay or kapulisan o di kaya city hall para sa ganun, alam na alam kung sino-sino mga tao na yan na talagang dapat na managot sa ating batas. Tayo po naman ay sinusunod po lamang natin ang mga sabi-sabi sa atin o tawag ng ating mga kababayan na dapat po naman na ipatubad na yan. Ako po hindi po naman sa ilang araw o ilang buwan na napag-usapan. Ito po ay noon pa man ay pinag-uusap-usapan na ng ating mga kapulisan, ng ating mga kasundaluhan, at siyempre lalo-lalo na po diyan sa pag-aaral diyan sa eskwelahan, kayo po rin ang tinatawag na kayo ang mata o kayo ang ina ng mga bata nandito, kaya kayo po yung nagtuturo, kayo rin po yung dapat makaalam sa kanilang mga ginagawa, dahil ang ibang magulang ay wala na po na hindi na po nakakapasok diyan sa eskwelahan, bagkus kayo naman po ang pangalawang pangalawang magulang ng ating mga bata, kaya kayo po ay inaatasan na kayo po ang tumingin sa mga batang yan at lalong mapaganda ang kanilang kaisipan at mahubog sa tamang wastong pag-uugali at tamang pagkilos sa sambayan ng Pilipino. Kaya ito po mga kaibigan, talagang meron talaga na yung iba namang magulang ay kinukonsinti pa ang kanilang mga anak. Pero kung halimbawa na talagang ito ay mapatunayan natin kinukonsinti yan o may ginagawang di ka nais-nais, tayo na po ang kumilos o di kaya ang ating kapitbahay na talagang kikilos dyan. At talagang ito ay atin pong bibigyan ng linaw yan at bibigyan natin ng pangaral ang ibang tao na dapat po naman ay sila ay magbago na o baka sabihin lang nagbago na lang ng pwesto, no? Pero alam niyo po, pagka sila ay gumawa ng di maganda, talagang lalapit at lalapit yan. Kagaya na lang sa may ibang mga nawawalan. Eto merong isang tao na talagang nagreklamo dyan sa Station 6, ito ay nawalan. Pero sana po naman hanggang sa sinasabing ng CCTV ay pakialam na pong mabuti para na sa ganon, yung ibang gumagawa talaga ng sabing krimen o pagnanakaw ay dapat po naman malaman natin yan at talagang maparusahan kung sino po yung magnanakaw na yan dyan sa lugar na yan. At sabi ko nga ako bilang talagang sinusugan ko yung batas na yan, ako na po ang bahala na kung anong problema ninyo o kung anong pagkukulang o pinaghirapan na para makita yung ebidensya ay dapat po natin isagawa. Siyempre, tayo po naman ay naghihintay rin para na sa ganon, maibalita natin yan. Parang yung ibang mga gumagawa ng di ka nais-nais, ay wag na po nilang pilitin niya na malaman niya.
Okay mga kaibigan, maraming salamat po at ito talagang ngayon po ay talagang binabati po natin ang mga tagapakinig po natin, lalo na masugid natin yung tagapakinig. Diyan po sa Bacolod chapter na si Merlin Solomon. Binabati po natin magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan. At siyempre lalong-lalo na po yung ating kaibigan na vloggers din po dyan sa lugar ng Batasan ay ito po ay si Alex Simbahon at siyempre binabati po natin yan lalong-lalo na po si Hako Salim. Yan yung vlogger po ng Batasan, si Miss Hako Salim. Yan siyempre iba po natin mga kasamahan na nasa media at lalong-lalo at ating mga ang ating mga tinatawag na talagang masugid na tagapaglingkod at talagang sumususog sa mga anumang problema ng ating bayan at pinapasa sa atin na para makarating sa inyo po ang mga balitang ito. At siyempre, tayo po ay bumabati sa kanila. At siyempre, lalo-lalo na po ating si Miss Ramos na diyan po sa lugar din ng Batasan. At marami pang iba na ating mga kasamahan na talagang hindi po nasasabi, hindi na po natin mabigkas o ano pa man. At importante kayo po ay binabati ko ng magandang hapon at sana po na lagi kayong nasa mabuting kalagayan at kung ano man yung mga problema talaga po naman dapat natin mapag-usapan dito sa studio ay ating sasabi po yan. Wala sa totoo lang po kahit kayo po magsabi sa akin kung ano man yun, hindi po natin iniisip na critical area o critical na pag-uusap. Ako po ay wala akong pinapanigan niya maging critical na pag-uusap basta sa ikagaganda at ikauunlad ng ating bayan. Sabi ko nga, hindi ako natatakot sa kanila basta importante magbago sila at huwag nang ipasama ang ating mga kabataan na sila mismo ang nagtuturo ng di kagaganda ay magbago na kayo hanggat hindi pa huli ang lahat. Alam niyo po napakabait po natin mga kapulisan na ngayon tapos ngayon po hindi kayo susunod kung ano pa man ay kayo pa magiging pasaway, ay wag na po. Sayang lang, sayang talaga na kayo ay hindi magbago at kayo sa kalabuso ang bagsak ninyo kapag hindi kayo nagtino at isipin po ninyo yung kapakanan ng inyong pamilya, kapakanan ng inyong mga anak na talagang ikabubuti ng sambayan ng Pilipino. Okay, belated happy birthday po sa ating mga kaibigan dyan na magdiriwang ng kaarawan. Siyempre, lalo-lalo na po ako, binabati ko po kayo at sana'y makarating kayo sa aking kaarawan sa August 29, Yan po sa aking bahay sa Batasan. Paglapas po lang yan ay dito po yan sa along San Mateo, dito po sa may palengke. Makikita po naman ninyo, tanong po lamang ninyo ang bahay ni Mr. Nelson Indicio na kung tawagin noon ay si Junior Tulpo. Ito tayo po naman ay talagang sabi ko nga ako ay may pangalan at talagang hindi po tayo nagpapanggap na kung ano pa man. Basta ang masasabi ko lang, kayong mga kabataan, mahal ko kayo, kaya pinangangaralan ko kayo na magbago na kayo at kung hindi kaya ng magulang ninyo, ako ang magsusweto sa inyo para sa ganon kayo ay magbago at ayoko kayong mapasama. Kung ayaw ng magulang ninyo kayong mapasama, ganon din naman ako. Dahil sabi nga, may mahal din ako sa buhay, minamahal na pero hindi naging mga pasaway. Kaya kung igagaganda ng ating bayan at igagaganda ng ating lipunan
ay gagawin po natin yan. Alam ko naman sa magandang pag-uusap ay talagang makukuha ko po kayo sa pakikipag-usap, hindi lang sa galit, kundi talagang ito ay parang sa ganon, masasabi nyong ang pamahalaan at ang nagtataguyod at ang tumutulong sa pamahalaan ay madali po palang namang makausap at hindi napakahirap. Konting bagay lang, sabi nga, sumunod kayo, lalo-lalo na sumunod kayo sa inyong mga magulang, iwaksi ang masama, pulutin ang kabutihan. Yun po lamang at sana nalaman po naman ninyo ang aking ibig sabihin at aking iparating. At sabi nga, kapag hindi sa inyo, huwag nyo na pong pag-interesan dahil may darating na panahon na kayo naman ang sisingilin ng inyong ginawang yan. Kaya ang para sa akin, kung kayo nakagawa ng di maganda o ikagaganda sa inyong kapwa, ay isaulin nyo na po hanggat hindi pa huli na kasi tuloy-tuloy ang investigasyon, tuloy-tuloy na para malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo at yung hindi nagsasabi ng totoo ay malalaman po natin yan sa pamamagitan ng ating CCTV camera na naandyan nakapaligid sa buong Metro Manila at lalo na nandiyan sa Quezon City, Mapa City Julian. Sabi ko nga po, kung may mga problema ay talagang isabi po lamang ninyo sa kapulisan at ang ating mga kapulisan naman ay hindi nila titigilan na para malaman nila ang katotohanan. At sana po naman ay ipagpatuloy po ninyo o kaya ako ang pupunta dyan mismo sa prosinto na yan sa Station 6 para alamin po nating mabuti kung ito ay nagawa ba ng paraan o talagang nalaman na kung sino yung tao na yan para humarap na po sa magandang pag-uusap na hindi ko naman sabing ito ay sabi nga, kapag ikaw ay nakapagpatawad at talagang sinseryo sa kanilang kaisipan, ay dapat po natin mapatawarin. Pero kung talagang sila ay nagmamatigas, ay ang batas ay nagmamatigas din. Sabi nga, una, pasensya. Pangalawa, diplomasya. Pangatlo, yan ang po masasabi ko sa inyo, hustisya. Kaya po naman, maraming salamat po na sana ay inyong maunawaan na aking sinasabi. Bilang mga kaibigan, papakilala muna po tayo ng ating himpilan na kung saan po kayo nakikinig at nanonood ng programa ni Mr. Nelson Indicio. Okay, magandang hapon po sa inyo lahat.
At ito na sana po naman na talagang nagustuhan ninyo ang aking programa at ito po naman ay talagang igagawin po natin ng maayos at lalo-lalo na po talagang masihan kayo na sa ating mga sinasabi ito. At tayo po naman ay talagang humahagap ng mga balita para sa ganun ay ibigay po natin sa inyo ng maayos at tamang-tamang pagbibigay balita parang ito ay maging paalala na rin sa ating mga kabataan na tulungan po natin ang ating magulang, tulungan po natin sila at tayo bilang isang sa pamilya ay magtulong-tulong po kayo para sa ika-asenso ng inyong pong buhay. At siyempre lalo sabi nga ito talagang binibigay na rin po yung mga nakakabili na rin po ng benting bigas diyan po sa malapit sa may City Hall na ito yung yung bilihan ng mga asukal ganyan diyan sa may papuntang malapit po diyan sa may Veterans Memorial Hospital. Makalagpas lang po yan diyan yung po ng mga bilihan ng mga asukal na andyan po. Kaya ito po ito yung ginagawa po ng ating Pangulo para na sa ganon makakuha kayo ng murang bigas at pabigas ng ating Pangulo. Sana po naman hindi lang po diyan sa ganyan lugar, kung sana naman ay lalong-lalo na po sa iba't ibang lugar para makarating din ang tulong na yan at ganansya na papaano para umunlad ang ating bayan. Maraming salamat po at sana naman ay hindi na tubili ang ating Pangulo dahil maraming umaasa sa kanya na talagang ito ay magampanan ng mabuti ang panunungkulan na yan. At siyempre, lalo-lalo po ito napag-usapan din muli itong yung mga gumagawa po ng sa mga kalsada o ano pa man yan na dapat po naman matulungan din ng ating pamahalaan at magkaisa ang mga gobernador o magkaisa man dyan sa lugar ng mga probinsya para magkatulong-tulong kung anong dapat na gawin. Hindi po lamang sana isang tao lang ang mauutusan, bagkus ay kumilos po at makialam at alamin para sa ganon talagang maging nasa maayos ang ating pagtutulungan. At sabi nga, kapag tayo sama-sama sa pagtulong ay madaling magagawa at may isasaayos ang mga proyekto na inaano ng ating Pangulo para sa ganon sa ating sambayan ng Pilipino. Kinakailangan po naman talaga yung pagkakaisa. At siyempre tayo po naman ay nagpapasalamat, talagang nakita po naman natin na nababasa natin sa ating screen na mga bumabati, pero sabi ko talagang tayo ay nabisi. Nakikita ko po kayo na bagamat sabi ko hindi ko masyadong natin itong ating komunikasyon dahil talagang abala lang po ang ating abang lingkod. Sana po naman ay talagang lagi tayong manalig sa kanya, kagaya kung may mga araw kayong sakit ay ipakikita sa inyo papaanong maging kalakasan na hindi kayo manghihina o manghihinawaan na magpatuloy na maglingkod. Sabi nga ang kabutihan, ipagpatuloy mo lang yan, ikaw ay aasenso at uunlad. At kung ititigil natin ang kabutihan sa ating kapwa, ay parang itinigil na rin natin ang pakikipaglaban na sa hamon ng buhay. Kinakailangan ipagpatuloy natin ang sa ikagaganda ng ating bayan. Bilang mga kaibigan, tayo po muling magpakilala ng ating himpilan.
Okay, talagang, siyempre papunta pa lang ako dito sa studio ay talagang sobrang init talaga, napakatindi ano po. At so palagay ko 'to maya-maya ay bubuhos na naman ng malakas na buhos ng ulan. Pero sabi ko nga, yung ating mga kababayan o ating mga ibang malapit sa estero ay talagang konting ingat lang po kayo diyan, na lagi po kayong nakahanda. At siyempre ay itong panahon na itong August ay talagang andiyan na naman yung ating sinasabing pabagyo, parating na naman. Pero lagi po tayong nakahanda, maganda rin tayo ng mga flashlight, ganyan, para lagi tayong nakasikaso, yung mga pagkain, ganun, para tayo ay hindi na mahirapan na kung saan natin kukunin yan, kung kailan na bumuhos ang ulan at tayo ay talaga nandiyan sa bahay, ay talagang nakahanda po tayo para sa ganun, hindi po tayo matubili sa ano, kung anong ganyan, o siyempre yung mga ibang darating, talagang lagi po natin pinaghahandaan yan. Kita nyo yung mga langgam, talagang sila bago sumapit ang mga ah, pagbagyo na ganyan ay sila yung naghahakot na ng mga pagkain. Gayahin din natin ang mga langgam. Kahit tayo ay lalong malaking tao, ay isipin natin kung paano natin tayo makapag-ipon, makapaghanda at para sa ating kinabukasan ng ating pamilya, ng ating bayan, na yun ang sinasabi na huwag tayong maging kampante dahil kinakailangan lagi tayong gumagawa ng pamamaraan na para sa ikabubuti ng ating ikabubuti ng ating bayan at kung paano mapapaganda pa ang ating sambayan ng Pilipino. Kaya tayo ay siyempre talagang kahit papaano, kahit anong ubod mo na ng bait, ay nagagalit din lalo-lalo na sa mga binibigay mong proyekto na tapos inaasahan mo na matatapos o inaasahan mo na wala nang kulang, wala nang mga bagay na hindi ka na magkukulang. Ang kinakailangan na talaga pagka ito ay nabigay mo yung mga tinatawag na proyekto na yan, ay susubaybayan mo pa rin. Aalamin mo pa rin kung saan napapunta, kung saan ipinunta ng ating pinagkakatiwalaang tao. Kasi siyempre, hindi po naman natin sisihin kung sino-sino pong tumutulong sa atin, at dapat po naman na lagi tayong nakamasid, nakahanda, hindi lamang tayo yung taga-utos, kundi tayo rin ay gumagawa para alam natin kung saan mapapunta ang kinabukasan na ating iniisip na talagang ito ay matutupad at hindi tayo maghihintay ng sawala. Pero mga kaibigan, sana po naman ay sa darating na aking pagpakilala dito sa atin, at tayo po ay laging magkaisa, magkatulungan, at huwag na po tayo masabing magkasiraan o ano paman, kasi tayo ay iisa na talagang naglilingkod sa sambayan ng Pilipino, at ito ay lalo pa nating palakasin ang sistema ng ating mga kabarkuhan o ating mga kasundaluhan, lalo na Marines, ganyan, at talaga po naman nakahanda sila na maglingkod kasi ito sa ating pinag-aagawang area na dapat po naman mabantayan ng ating mga kapulisan, kasundaluhan, talagang nakahanda para na sa ganon ay hindi tayo mamroblema, lagi tayong naka-alerto. Hindi lang tayo sinasabi na puro lang tayo utos, pero kinakailangan hindi po tayo magtiwala dun sa iba na yan. Kailangan nakatingin pa rin tayo sa kapaligiran, at siyempre alam po naman natin ang ating mga kasundaluhan ay nakabantay po yan, lalo mga Marines, lalo na mga nasa Impapawid, ay nakatingin po yan, talagang hindi po sila tumitigil para sa ikagaganda ng ating bayan at ikatitiwasay
ng sambayan ng Pilipino. Kaya ang masasabi ko po lamang, lagi po tayong handa sa anumang bagay. Sabi nga ito yung mga sinasabing magnanakaw ay hindi po sinasabi nila kung kailan ang sugod yan o ano ba. Kailangan talaga ay tayo ay nakahanda dyan, nakaisip na paano na tayo ay laging naka-alerto at hindi po tayo ay maging magtulog-tulugan. Huwag po tayong umasa at isipin po natin na tayo laging kumilos at kumilos para sa ating bayan. Hanggang dito po naman, muling ako po ay nagpapaalam sa inyo at sana'y magkanigan din po tayo sa ganito ring himpilan at ganito ring oras. Ito po ang inyong kaibigan sa Himpapawid, may local code issue ng bayan, Nelson Indicio. Mabuhay ang sambayanang Pilipino.